Pangsanlibutang ulat. Misyonero o bakasyonaryo, April 19. Renato, Thailand. Nag-stretching si Renato sa lobby ng kanyang apartment habang naghahanda para sa isang pagtakbo sa umaga sa Bangkok, Thailand. Ang 36 years old Adventist volunteer ay dumating isang araw na mas maaga upang maglingkod bilang isang misyonerong guro sa isang Adventist school. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at diretsong nagtanong, "Sino ka?" "Ako po ay bagong guro," sagot ni Renato. "Saan ka galing?" "Sa Brazil po." "Ang layo ng pinanggalingan mo. Magtuturo ka ba sa paaralang ito?" "Opo, kung ganun mula sa araw na ito, ikaw ay magiging anak ko. Aalagaan kita." Kinabukasan ay Sabbath, at ipinakilala ng babae si Renato sa kanyang asawa sa simbahan. "Ikaw pala ang bago kong anak," sabi ng lalaki. "Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong bahay o sa iyong pagkain. Gawin mo lang ang iyong makakaya sa trabaho, at kami na ang bahala sa iyo." Sa sumunod na 2 linggo, araw-araw inimbitahan ng matatandang mag-asawa si Renato sa kanilang apartment. "Halika dito, at uminom ng tsaa sa amin," sabi ng babae. "Okay Renato, may mga kailangan ka ba? Magsabi ka lang kung ano mga nasa isip mo." Sa 15 araw, ang lalaki ay nagtanong kay Renato ng isang bagong tanong, na nagsasabing, "Nagpunta ka ba sa Thailand upang maging isang misyonero o isang bakasyonero?" Hindi alam ni Renato ang kanyang sasabihin. Hindi siya sumagot. Nagtanong ulit ng lalaki. "Sige, hahayaan kitang mag-isip ng sagot," sabi niya. "Nagpunta ka ba rito para maging misyonero o bakasyonero?" Naunawaan ni Renato ang gustong malaman ng lalaki. Ang Thailand ay isang magandang lugar. Bukod sa mga magagandang dalampasigan, kilala rin ito bilang lupain ng mga ngiti. Maganda ang pagtrato sa mga dayuhan dito. Ang mga misyonero ay maaaring malibang sa mga kasiyahan. Kaya hindi nakasagot si Renato sa lalaki. Noong 16 na araw, isang Sabbath, pumunta si Renato sa simbahan at binati ang matatandang mag-asawa, na ngayon ay kinikilala niya bilang pangalawang mga magulang. Gusto niyang makipag-usap, ngunit wala siyang oras. Una, kailangan niyang lumahok sa serbisyo ng pagsamba sa simbahan. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang potluck para sa isang grupo ng mga kabataan. Noong bandang 3:00 ng hapon, umuwi si Renato para umidlip. Habang natutulog, nagring ang telepono niya at tumawag ang anak ng mag-asawa. "Pwede mo bang ipagdasal si tatay?" sabi niya. Hindi kasi maganda ang kanyang pakiramdam. Umalis si Renato sa apartment na nakapajama at pumunta sa bahay ng mag-asawa. Nakita niya ang 2 ambulansya na dumarating at umalis. Pagkatapos ay narinig niya ang balita na namatay na ang kanyang tatay-tatayan. Biglaan ang lahat. Napaisip siya, ano ang susunod na mangyayari? Anong mangyayari sa aking nanay-nanayan? Si Renato ay nanalangin sa Diyos ng taimtim sa panahon ng libing. "O Diyos, bigyan niyo po ako ng lakas na sagutin ang tanong na ibinigay sa akin ng aking tatay-tatayan," ang panalangin niya. "Ako ba ay nagpunta rito para maging misyonero o bakasyonaryo?" Pagkatapos ng libing ay nangako si Renato sa kanyang nanay-nanayan. "Nagpunta po ako dito para maging isang misyonero at hindi isang bakasyonaryo," sabi niya. Alam niya na ito ay isang desisyon na ginawa sa pamamagitan ng trauma. Ngunit ang trauma ang nagbigay sa kanya ng lakas para magdesisyon. Naisip niya sana na sagot niya ito ng mas maaga habang buhay pa ang kanyang tatay-tatayan. Alam niya na ito ay isang desisyon na nabuo dahil sa trauma.
Ngunit ang trauma ang nagbigay sa kanya ng lakas para magdesisyon. Naisip niya sana na sagot niya ito ng mas maaga habang buhay pa ang kanyang tatay-tatayan. Matapos magpasya na maging isang misyonero, ang lahat ay tila nangyari sa tamang pagkakataon. Dati ay iniisip ni Renato kung bakit late na siya nagsimulang magmisyon. Siya ay 36 years old na. At maraming mga missionary volunteer ay nasa 20 anyos. Nagtataka siya, bakit ngayon lang ako nagsimula? Naguguluhan din siya kapag nagtatanong ang mga tao. Hanggang kailan ka maglilingkod bilang voluntaryo? Hindi siya nakakasagot. Nang makarating siya sa Thailand, hindi siya sigurado kung siya ba ay misyonero o bakasyonaryo. Pero hindi na ngayon. Alam na niya na siya ay magiging isang misyonero sa Thailand at saan man siya ipadala ng Diyos. Kahit na umalis ako sa Thailand, idinadalangin ko na panatilihin akong konektado ng Diyos sa Adventist Volunteer Service o anumang iba pang ministeryo na magpapahintulot sa akin na maglingkod bilang isang misyonero at hindi isang bakasyonero, sabi niya. Ating ipanalangin ang mga misyonerong tulad ni Renato sa Ekamay International School sa Bangkok, Thailand habang ipinapahayag nila na malapit nang dumating si Jesus. Salamat sa iyong 13th Sabbath offering ngayong trimestre na makakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Southern Asia Pacific Division, na kinabibilangan ng Thailand.